Welcome to Stellar Newsio. News YouTube News Hub. Stellar News PH, your YouTube news channel. Subscribe now. Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Eman Atienza, kinukuyog ng fans ng DFI Nadine Lustre dahil controversial pahayag. Kasalukuyang kinukuyog sa social media ang internet personality na si Eman Atienza, anak ni Kim Atienza. Matapos idawit ang pangalan ng K-pop supergroup na Giki at ang Filipino actress na si Nadine Lustre sa isang kontrobersyal na pahayag tungkol sa kanyang viral na Guess the Bill Challenge, ang nasabing challenge, kung saan hinulaan nilang magkakaibigan kung magkano ang kanilang total bill matapos kumain sa isang high-end Japanese restaurant, ay nag-viral noong Lunes, September 22, 2024. Umabot sa isihi 133,423 ang kanilang bill, na ikinagulat ng maraming netizens na batikos dang kayamanan ipinakita. Agad na naging usap-usapan ang video ni Eman at mabilis itong nakatanggap ng batikos mula sa ilang netizens. Marami ang nagsabing ang video ay isang walang habas na pagpapakita ng karangyaan, lalo na sa gitna ng mga hamon na nararanasan ng maraming Pilipino sa kasalukuyang panahon. Ang malaking halaga ng kanilang bill ay nagdulot ng panghihimagsik mula sa publiko, na nagsasabing tila insensitive ang ganitong klaseng content. Noong Martes, September 24, 2024, nagpahayag si Eman sa isang panibagong TikTok video upang depensahan ang kanyang sarili laban sa mga bumabatikos. Ayon kay Eman, ang video ay isang katuwaan lamang at hindi ito dapat sineseryoso. Anya, mali ang interpretasyon ng ilang netizens at idiniin na ang kanilang Guess the Bill Challenge ay hindi dapat bigyan ng malalim na kahulugan. Genius ng DFI Nadine Lustre, nag-alboroto online, ang sitwasyon ay lalong lumala nang magsimulang banggitin ni Eman ang BI at si Nadine Lustre bilang halimbawa sa kanyang pagdedepensa sa mga batikos na natanggap. Anya, hindi naiiba ang kanilang Guess the Bill Challenge sa mga gastusin o lifestyle ng mga kilalang personalidad tulad ni Nadine at Nadine, na parehong may marangyang buhay at malalaking proyekto sa industriya. Dahil dito, dumagsa ang mga fans ng BIS na kilala sa kanilang masugid na suporta sa grupo upang ipagtanggol ang kanilang mga idolo. Sinuportahan din sila ng mga tagahanga ni Nadine Lustre na hindi nagustuhan ang pagdadawit sa pangalan ng kanilang iniidolo sa gitna ng kontrobersya. Marami ang nagsabi na hindi dapat gamitin ni Eman ang BI at si Nadine upang gawing katwiran ang kanyang ginawa, lalo na't iba ang kalagayan at konteksto ng kanilang mga pamumuhay sa mga comment sections ng kanyang social media platforms. Makikitang tila isang online war ang nagaganap sa pagitan ng mga followers ni Eman at ng mga loyal fans ng BI at Nadine. Marami ang nag-aakusa kay Eman na tila ginamit lamang niya ang pangalan ng mga sikat na personalidad dahil sa sunod-sunod na pambabatikos online, napilitang magsalita si Eman upang linawin ang kanyang panig. Noong Martes, September 24, nag-upload siya ng bagong TikTok video upang depensahan ang kanyang sarili. Anya, hindi dapat seryosohin ng publiko ang video dahil isa lamang itong katuwaan kasama ang kanyang mga kaibigan. Ayon pa kay Eman, ang kabuang bill na ICE 133,423 ay isang biro lamang. Eman Atienza, kinukuyog ng fans ng DFI Nadine Lustre dahil controversial pahayag. Kasalukuyang kinukuyog sa social media ang internet personality na si Eman Atienza, anak ni Kim Atienza. Matapos idawit ang pangalan ng K-pop supergroup na Giki at ang Filipino actress na si Nadine Lustre sa isang kontrobersyal na pahayag tungkol sa kanyang viral na Guess the Bill Challenge, ang nasabing challenge, kung saan hinulaan nilang magkakaibigan kung magkano ang kanilang total bill matapos kumain sa isang high-end Japanese restaurant, ay nag-viral noong Lunes, September 22, 2024. Umabot sa isihi 133,423 ang kanilang bill, na ikinagulat ng maraming netizens na batikos dang kayamanan ipinakita. Agad na naging usap-usapan ang video ni Eman at mabilis itong nakatanggap ng batikos mula sa ilang netizens. Marami ang nagsabing ang video ay isang walang habas na pagpapakita ng karangyaan, lalo na sa gitna ng mga hamon na nararanasan ng maraming Pilipino sa kasalukuyang panahon. Ang malaking halaga ng kanilang bill ay nagdulot ng panghihimagsik mula sa publiko,
na nagsasabing tila insensitive ang ganitong klaseng content. Noong Martes, September 24, 2024, nagpahayag si Eman sa isang panibagong TikTok video upang depensahan ang kanyang sarili laban sa mga bumabatikos. Ayon kay Eman, ang video ay isang katuwaan lamang at hindi ito dapat sineseryoso. Anya, mali ang interpretasyon ng ilang netizens at idiniin na ang kanilang Guess the Bill Challenge ay hindi dapat bigyan ng malalim na kahulugan. Jenes ng Bisik, Nadine Lustre, nag-alboroto online, ang sitwasyon ay lalong lumala nang magsimulang banggitin ni Eman ang Bihik at si Nadine Lustre bilang halimbawa sa kanyang pagdedepensa sa mga batikos na natanggap. Anya, hindi na iba ang kanilang Guess the Bill Challenge sa mga gastusin o lifestyle ng mga kilalang personalidad tulad ni Bihik at Nadine na parehong may marangyang buhay at malalaking proyekto sa industriya. Dahil dito, dumagsa ang mga fans ng bis na kilala sa kanilang masugid na suporta sa grupo upang ipagtanggol ang kanilang mga idolo. Sinuportahan din sila ng mga tagahanga ni Nadine Lustre na hindi nagustuhan ang pagdadawit sa pangalan ng kanilang iniidolo sa gitna ng kontrobersya. Marami ang nagsabi na hindi dapat gamitin ni Eman ang Bihik at si Nadine upang gawing katwiran ang kanyang ginawa, lalo na't iba ang kalagayan at konteksto ng kanilang mga pamumuhay sa mga comment sections ng kanyang social media platforms. Makikitang tila isang online war ang nagaganap sa pagitan ng mga followers ni Eman at ng mga loyal fans ng Bihik at Nadine. Marami ang nag-aakusa kay Eman na tila ginamit lamang niya ang pangalan ng mga sikat na personalidad dahil sa sunod-sunod na pambabatikos online, napilitang magsalita si Eman upang linawin ang kanyang panig. Noong Martes, September 24, nag-upload siya ng bagong TikTok video upang depensahan ang kanyang sarili. Anya, hindi dapat seryosohin ng publiko ang video dahil isa lamang itong katuwaan kasama ang kanyang mga kaibigan. Ayon pa kay Eman, ang kabuang bill na SCE 133,423 ay isang biro lamang. Ano ang masasabi niyo sa issue natin today? This has been Angelo, hanggang sa susunod na balita.